Napanood ko na to kagabi. Nakakadismaya ka, MG. Babayaran tayo ng malaki in terms of ads and engagement sa ganitong batuan. Tas ayun na yun. Ayun isulat mo. Hindi ka mahiya dun sa mga nag-uubos ng data. Tsaka lahat ng pinagsasasabi mo, katumbas lang ng sinabihan mo ko na ang pangit-pangit ko. Bakit? Alam na ng lahat yun. Wala kang sinabing kakaiba. Di na para patulan dapat tong low IQ na oatness na to eh. Eto trivia. Pansin nyo ba? Sa lahat ng tinitira na ito ni MG, mapasikat na sikat or sakto lang, never. Walang sino man ang may rumebat sa kanya or pumansin sa kanya. Alam nyo kung bakit? Para patulan kasi to or para rebatan tong ganitong klase ng tao na low IQ na oatness, yun na yun eh. Yun na yung kahihiyan mo mismo. Imagine, papatol ka sa pang-aasar ng isang low IQ na oatness. Kung titignan nyo, pamilyado na't lahat yan, gurang na, ganyan pa rin gumalaw. Low IQ na low IQ eh, tas papatulan mo. Diba? E di sino mas bobo? Papatol ka sa bobo eh. Sino mas bobo? Diba? Kaya walang kumikibo dito sa kanya. Pero wala akong choice. Diba? No choice ako. Kailangan kong rebatan to. Kasi pag di ko nirebatan to, yung mga low IQ din na fans neto niya, ang sasabihin, napatahimik ako ni MG, dinurog ako ni MG, pinanis ako ni MG. Diba? Kaya hindi na dapat para patulan, pero kailangan kong patulan. Diba? Okay, game! Low IQ! What's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago-what's up na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan ating kikilalanin ang the biggest defender, the biggest konsentidor sa balat ng social media, the biggest clown shouter na walang iba kundi si Ato. Palakpakan ang p***yan Mga kahombre ko, info lang para sa mga hindi nakakakilala sa Class S na pangit na ito. Si Ato ay isang influencer na mas kilala sa Facebook, which yung fame niya ay hindi niya nadala sa YouTube. At yon yung dinadala niyang grudge. That's why, sa pakiramdam ko lang sa pakiwari ko lang, meron siyang tinatawag yung sakit na walang lunas. Sakit na mas deadliest pa sa pinaka-deadliest na sakit. Sakit na inggit. That's why, hanggang ngayon, the guy is still not successful. So ikaw, bilang fan ka nitong tao na ito, make sure, pagkatapos ng video na to, ay fan ka pa rin ni Ato. Or else, you are welcome to be one of the biggest members ng mga kahombre ko. Malakas siya sa Facebook back in the day. Napakalakas niya. I think may nangyari sa kanya, okay, sa Facebook niya. Sa tingin ko, na-report siya kaya siya nagkaganyan, okay? Hindi na siya recommendable. Yun lang yun sa tingin ko, okay? Let's be serious here. Baka nakakalimutan nyo lang. Or baka hindi rin nakarating sa newsfeed nyo na back in the day, nung tinitira ko si Bugoy na Koy-Koy, madalas po siyang magpapansin kay MG. Today is the day. Today is your day. Biggest clown shouter. Day mo today kasi bibigyan kita ng mga answers sa mga katanungan mo. Answers din para sa mga taong naniniwala sa'yo. Hopefully, maging mas matatag ang pag-iisip at damdamin mo sa sasabihin at mga sasabihin ko sa'yo. So ngayon mga kahombre ko, napakasaklap nito. Kasi siya ay defender, konsentidor ni Bugoy. Konsentidor din siya ng Tambay Cup ni Pio. Konsentidor din siya ni AC Boy Garage. So in short, hindi ko alam kung sino ba talaga ang bobo. Ako or siya? Kasi madalas niya ako sabihan na ako daw ay malaking ob-ob. Ngayong araw na ito, matutunghayan natin kung sino ang tunay na ob-ob. So yan na, let's go.
Panimula. Yung buong video, no, yung buong video nung pinanood ko, malinaw na promoting to hate Bugoy na Koy-Koy lang, 'di ba? Wala talagang sense, hindi man lang na-elaborate ng maayos. Talagang mura lang ng mura kung ano-ano lang yung sinasabi. Wala akong ibang pinopromote, kundi pagmumura at walang sense yung pinagsasabi ko. To tell you the truth, this is the difference between me and you. Ako, si Makagago What's Up Man, ay natutong magbago. Iba na ang content ko for your information. Nakailang ulit na din ako sa social media na pinagsisisihan ko lahat ng ginawa ko. Uunahan na kita bago mo pa ako tirahin, ha? Bago ka sumagot. Kasi sigurado kung sasagot ka, kapos na naman. Una, si Makagago ay nagpakita ng everybody knows that. Come on, kas. Bago ka ba? Hanapin mo lang, makikita mo yung legit. Bata pa ako ng partida na. Di ba? Pangalawa, ano ba? Tinira ko lahat ng mga rapper ko, no? Sige, lahat yan. Ang dami kong naging kaso, ang dami kong tinira. Pero lahat ng yan ay nalusutan ko. Pangatlo, si Makagago yung biggest hated sa balat ng social media. Dahil napakahinayupa ko, lahat ng tao tinira ko, pinagmumura ko, pinag-imbentuhan ko pa ng storya, di ba? Kaya ako natulfo. Lahat ng yan. Pang-apat, ano pa? Isa akong bayaran pagdating sa mundo ng politika? Yes! Yes! I am the biggest, highest paid of them all. Promoter ako ng sugal? Ang tanong, kaya mo bang gawin yung ginawa ko ngayon na umamin ako sa lahat ng mga mali ko? Man, nagsisimula pa lang ako, parang ayoko na eh. Ha? Patayin ko na yung aircon, alis na ako sa studio ko. Oh man, it's gonna be hot. Patay ka dito, boy. Sige ha, start na tayo mga kahombre ko. Isa sa mga pinopromote niya talaga yung dapat hindi ka under. Na dapat yung girlfriend mo or yung partner mong babae yung sumusunod sa'yo. Na ako, hindi ko sure kung anong Bible verse yun, kung saan part ng Bible yun, na kapag ikaw under ka, na kung ikaw lalaki, tas under ka ng misis mo, hindi kinalulugod ni Lord yun, na pwede, kasi Bugoy din, hinahalin tulad niya yung sarili niya kay God. Hindi ko rin alam kung saan part ng Bible yun, pero alam ko may ganun eh. Google nyo na lang yung, kung tawagin Christ-likeness. Ato naman, malamang sa malamang nakalagay sa Biblia yan, kung yan ang sinasabi nyo. Pero Diyos ko, hindi naman ibig sabihin yan, ilalagay mo yon sa tunay mo na buhay. Kung saan, sinabi ba ng Diyos na mag-asawa ka ng 3? Sinabi ba ng Diyos na mag-asawa ka ng 3, 4, 5, at tawagin mo sila na mo? Payag ka ba, Ato? Yung nanay mo, tawagin kong yung nanay mo eh. Payag ka? Payag ka yung kapatid mo na babae, ganun ang tawag ko. Kasi ako si Bugoy, kinuha ko yung kapatid mong babae. Tapos ginawa kong ganun. Although payag yung babae, pero ikaw, ano mararamdaman mo? Payag ka? Okay lang sa'yo yung ganun? Kung payag pala si Ato, di sige. Bugoy na Koy-Koy, free pala yung kapatid at nanay ni Ato eh. Pwede, siya na lang yung maging, puta-puta. Ang ayoko lang dito, sa ginagawa ni Bugoy na Koy-Koy, yung sobrang maliit ang tingin niya sa mga babae. Akala niya yung mga babae laro-laruan niya lang. Hindi ganun yon. Kaya ko nga sinasabi na Bugoy na Koy-Koy is a boy. At kaya mo siya naging idolo because you are a boy. You never grew up yet. You are still not a grown man. Kaya ganyan ka mag-isip. Or maybe, maedad ka na, hindi ko alam eh. Hindi ko alam sa itsura mo kung anong taon, kung ilang taon ka na. Hindi ko masabi tuloy na act your age kasi di kita kilala. But then, para ipagtanggol mo ang tao na ito na sinasabi mo na wag maging under desaya ang mga babae sa mga kababaihan, inaaprobahan mo yon, kino-confirm mo, ay totally a big mistake. Tandaan mo, ako yung living proof na kapag nakinig ka sa asawa mo, ay pwede kang maging ayos sa buhay mo. Ato, mas walang yapa ako sa'yo. Siguro yung Ato, sa buong karir mo, 5 beses akong ganun, Ato. Don't say stupid things, man. Kung hindi mo naman talaga mean yun. Kumbaga, kung content at content lang, don't say that. Kung talagang pinipilit mo lang na maging relevant, then gamitan mo nito. Sino nang bobo ngayon? Ako pa rin ba? O ikaw? Mali ka ng intindi sa mga pinagsasabi ko.